Hello! Kapag ang isang bata ay na-diagnose ng doktor na mayroong sakit na pulmonya, karaniwang itinatanong ng mga magulang ay kung pwede bang sa bahay na lang gamutin ng bata. Ang mga pagkakataon na pwedeng gamutin sa bahay ang iyong anak na may pulmonya at kung kailan dapat sa ospital siya gamutin, ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-eksamin, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang pulmonya ay isang nakamamatay na sakit, pero minsan, ang batang na-diagnose na may pulmonya ay maaaring gamutin sa bahay. Matapos ma-diagnose ang isang bata na mayroong pulmonya, tinitingnan ng doktor kung ang bata ay mayroong mga katangian na itinuturing na high risk for mortality o mga bagay na nagpapataas sa posibilidad na siya ay mababawian ng buhay ng dahil sa pulmonya. Kung wala naman siya ng mga katangiang ito, pwedeng sa bahay na lang siya gamutin. Kaya, kung ang iyong anak ay na-diagnose na may pulmonya, narito ang mga katangian na nagpapahiwatig na maaaring sa bahay lang siya gamutin. Una, wala siyang matinding malnutrisyon. Ibig sabihin, ang timbang ng iyong anak ay hindi masyadong mababa para sa kanyang edad o para sa kanyang tangkad. Hindi siya sobrang payat. Mas kailangan kasi siyang ma-admit o ma-confine sa ospital kapag siya ay sobrang payat dahil mas mabilis lumala ang pulmonya kapag may matinding malnutrisyon ang bata. Pangalawa, mas matanda siya sa 6 na buwan. Mas delikado kasi ang pulmonya sa mga sanggol na 6 na buwan ng edad o mas bata pa, kaya mas kailangan nilang ma-admit sa ospital. Pangatlo, wala siyang simptomas ng dehydration o pagkakulang ng tubig sa katawan. Ang batang may pulmonya na mayroon ding simptomas ng dehydration tulad ng sobrang pagkatuyo ng labi at iba pang simptomas ay napag-alaman sa mga pag-aaral na mas mataas ang posibilidad na mabawian ng buhay. Kaya kapag may simptomas ng dehydration ng iyong anak na may pulmonya, mas kailangang i-admit siya sa ospital. Para sa mga iba't ibang simptomas ng mild dehydration at severe dehydration, panoorin mo ang naunang video ukol dito. Pang-apat, kaya niyang uminom. Kapag ang iyong anak na may pulmonya ay hindi na kayang uminom o nasasamid siya kapag siya ay umiinom, ibig sabihin sobrang hirap na siyang huminga. Kaya dapat na siyang ma-admit sa ospital. Minsan naman, mayroon din namang mga pagkakataon na ang paghinga ng bata ay napakabilis at ang doktor na mismo ang magsasabing huwag nang painumin o pakainin ng bata dahil napakataas ng posibilidad na ang inumin o pagkain ay mapupunta sa kanyang baga at hindi sa kanyang tiyan. At ito ay magiging mas delikado para sa buhay ng bata. Kaya, kailangan na siyang i-admit sa ospital para siya ay malagyan ng swero kasi hindi na siya pwedeng pakainin o painumin. Panglima, kumakain siya ng maayos. Kapag hindi kumakain ng maayos ang iyong anak, maaaring bumaba ng sobra ang asukal at electrolyte sa kanyang dugo na maaaring magdulot ng komplikasyon gaya ng kumbulsyon. Kaya, kailangan na siyang lagyan ng swero para siya ay mabigyan ng kailangan niyang asukal at electrolytes diretso sa kanyang ugat. Pang-anim, siya ay umiinom ng gamot. Kung hindi maiinom ng iyong anak ang kanyang gamot, mabilis lalala ang kondisyon niya. Kaya, dapat siyang ma-admit sa ospital para sa swero mapadaan ang kanyang gamot. Pang-pito, wala siyang senyales na sobrang hirap siyang huminga. Maaaring sa bahay gamutin ng iyong anak na may pulmonya kung wala siyang chest indrawing. Ang chest indrawing ay ang pagpasok paloob ng bandang baba ng dibdib kapag siya ay humihinga. Wala siyang head bobbing. Kapag sinabing may head bobbing ang baby, ibig sabihin ang ulo ng baby ay parang tumatango sa bawat paghinga niya. Wala siyang grunting. Ang grunting ay isang tunog na may mababang tono na maririnig habang ang bata o sanggol ay humihinga palabas. So, ganito. So, ganyan. So, yun yung maririnig nyo. Walang sandali na tumitigil ang kanyang paghinga.
ang panandaliang pagtigil ng paghinga ay isang masamang senyales dahil ibig sabihin sa sobrang hirap huminga, ang iyong anak ay napapagod na at kailangang tumigil sa paghinga pansamantala dahil wala na siyang lakas. Kapag siya ay hindi natulungan at nabigyan ng lunas sa lalong madaling panahon, maaaring mawala na siya ng lakas at tuluyan na siyang titigil sa paghinga. Ang apat na senyales na ito ay nagpapahiwatig ng malalang pulmonya. Kaya kapag ang iyong anak ay merong kahit isa lang sa mga ito, kailangan na siyang ma-admit sa ospital. Para sa mas detalyadong diskusyon tungkol sa pulmonya at ang mga maagang simptomas nito, panoorin mo ang naunang video ukol dito. Pangwalo, wala siyang pangingitim sa mga labi, dulo ng ilong o ng kuko. Dahil ang mga ito ay nagpapahiwatig ng sobrang pagkakulang sa oxygen sa katawan, kapag ang iyong anak ay mayroon nito, dapat na siyang i-admit sa ospital dahil nanganganib na ang kanyang buhay. Pang-siyam, siya ay alerto, wala siyang sobrang pagkaantok. Pang-sampu, hindi siya nagkumbulsyon. Ang sobrang pagkaantok at ang pagkakaroon ng kumbulsyon ay maaaring maobserbahan kapag nagka-epekto na sa utak ang malalang pulmonya. Kaya kapag meron nito ang iyong anak, kailangan na siyang ma-admit sa ospital. Ang sobrang pagkaantok at kumbulsyon ay kabilang din sa 13 danger signs ng lagnat na aking tinalakay sa isang naunang video. Pang-11, hindi siya namumutla. Pang-12, maganda ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan, hindi nalalamig ang balat niya at ang capillary refill time niya ay 2 segundo o mas mabilis pa. Ganito ang paraan kung paano kunin ang capillary refill time ng iyong anak. Ang inyong hintuturo ay ilagay sa ilalim ng dulo ng daliri ng bata. Tapos ang inyong hinlalaki ay idiin sandali sa kuko ng bata. Karaniwan, ganyan lang, mabilis lang. Karaniwan, pag-angat ng inyong hinlalaki, mapapansin nyo na maputla yung kuko na inyong diniinan. Pero sandali lang yan kasi mabilis, halos agad-agad bumabalik yung pagka-pink ng kuko ng bata sa normal na kondisyon. Kung ang pagbalik sa kulay ng kuko ay inabot ng 3 segundo o mahigit pa, ibig sabihin, hindi na maganda ang pagdaloy ng dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan ng bata. Kapag ang iyong anak ay merong pamumutla o hindi maganda ang pagdaloy ng dugo, kailangan na siyang i-admit sa ospital. Ang pulmonya ay ang pinakamadalas na dahilan ng pagkamatay ng mga batang 5 taong gulang o mas bata pa. Kaya, mas mabuti kung mas agresibo ang paggamot at pag-aalaga sa mga batang madadiagnose na mayroong pulmonya. Mas mababantayan at maaalagaan ang mga batang may pulmonya sa ospital. Kapag ang iyong anak ay mayroong kahit isa lang sa mga senyales na tinalakay natin na itinuturing na high risk for mortality, siya ay kinakailangang ma-admit sa ospital para siya ay mabigyan ng agarang lunas at mabantayan ng mabuti. Maaari rin namang maalagaan ang iyong anak na may pulmonya sa bahay kung mild lang ang kanyang mga simptomas at wala siya ng mga tinalakay nating mga senyales. Pero, nasa doktor pa rin na gumagamot sa iyong anak ang desisyon kung pwedeng sa bahay gamutin ng iyong anak dahil ang kanyang doktor ang makakaalam sa kanyang kumpletong medical history at physical examination findings. Maaari kasing may iba pang bagay sa medical history at physical examination findings ng iyong anak na makakaapekto sa kanyang paggaling. Kung sa bahay gagamutin ng iyong anak na may pulmonya, dapat lang ay siguraduhin mo na ang kanyang gamot ay maibibigay mo ng regular at siya ay kumakain at umiinom ng maayos. Kailangan ding madala mo siya sa kanyang doktor para sa follow-up check-up sa itinakdang schedule ng kanyang doktor para masubaybayan ng mabuti ng kanyang doktor ang kanyang paggaling. Importante rin na ang bata ay mababantayang mabuti sa bahay para kung ang kanyang kalagayan ay hindi bumubuti o kaya ay lumalala na, siya ay agad na madadala sa ospital. Kung meron kang natutunan sa video na ito, please like and share this video. Thank you for watching and see you sa next video. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito.